Maayong gabi. So, nanapod ko karon sa ato ang sharing time. So, karon lang ko naka-upload, guys. Kaya na busy ang ato ang day. O niya, bago rami abot karon gikan sa anticipated mass, no? Nag-serve mi dito sa parokya. So, atong istoryahan karon kinibit ng acronym nga akong nabasa, no? Diha sa Veritas, no? Pilipinas Morning Healed, no? Unsa ning acronym na healed? So ako ang gitagaan ni og kanang mga pamalandong sa ako may sulti ani akong share ani about aning acronym nani na unta makatabang pud ni sa to ang daily na life na to isip na serve ta sa parokya or sa asa man ta nag-serve sa to ang diha sa tong Ginoo, no, kung asa ta gibutang dapit na area sa pagserbisyo na hinaut ko nga kinipod, no, kining healed na word na healed mo ni ang ato ang path to holiness, no, atong dalan padulong sa atong pagkabalaan, no. Sa ako po nakukaganihan ni Father Saldebonales na isip mga binunyagan ta, no, kita gyud kanang naagyo daw tay kanang call to love and forgive. So, hinaot pod, no, na ato nang mapuy-an na muna akong word na nakuha kaganiha sa misa. It is a big challenge kay dili man jud tanan nato ma-apply gud ng love, no, kay naadyoy mga person na disod man i-love oy. Disod pod i-forgive, no. So, pero kadto na challenge ato kay we are called to love and to forgive, no? Kay kita mga Kristiyanos man ta sumusunod ta ni Kristo, so dapat unta, no, ato nang mapuy-an kana siya, love and forgive. So karon nato aning sugdan kini ato ang acronym na healed. So unsa man ni siya? Letter H, humble hearts, no, surrendering our lives to Jesus. So dapat unta natay humble heart. So ako gud pimintig ko remind sa akong sarili nga humble ko kanunay in everything that I do, no, kay wala man jud ko'y mahimo kung walang grasya sa Dios, kung dili ko nagdepende lang jud ko sa Dios. So wala ko'y dapat ikapanghambog kay kining tanan gasa sa Dios kanato o kanako. So kini ang ako ang mga talents and abilities gikan ni sa iya, ha. Kung wala grasya sa Dios, wala ko tagagingon ani, wala good pod ko. So muna ako kanuna na adu ko'y humble heart, no, nang nagpirminti ko grateful sa tanan na grasya na akong na-receive magamay o madako na siya. So humble ko na every now and then sa tanan na akong gimbuhaton na kisurrender na ko akong kinabuhi sa Ginoo, sa kay Jesus, no, sa atong Dios na gamhanan gayud na mo di tag-iya kanato. So ako na bitong ingon na sa ako mga sharing time na kining ako ang mga pag serbisyo nga to sa Dios. Kung asa lang ko kutob diri sa kalibutan, hinaot ko nga kini, no, ang akong mga time, mga remaining years, kung pila ko pa ko ka years na mabuhi diri sa kalibutan, ako nang gi-offer ngadto sa Dios. Kung asa ko mangkon nga ibutang, magamay man na o madako man na responsibility, ako gina siyang dawaton because I love God, no, I surrender myself to God. Siya nang bahala magdala sa kuha o sa akong pamilya o sa tibuok na sa may sa akong pamilya. So, siya na ang mag-guide. Okay, and then E is encounter with Christ, drawing closer to Jesus. So, every now and then, maning kamot tanong nga natay, prayer life, kaya diha man gud nato ma-encounter ang Ginoo, and then sa itong pagserbisyo usab, kung keen observer kayo ta sa mga bagay-bagay, no, maka-appreciate ta sa ato ang encounter with Jesus Christ. So, dili gina siya lisod, buhaton, and then kini ato ganing pag-service, we are drawing closer to Jesus. Kaya naman gi-imitate nato ang iyahang mga example na gihatag na inanion nato pag-serbisyo ang atong Dios. Ihatag nato ang tanan, no, kay naman ko'y plan ang Ginoo. No, wala ta kabalo sa iyang plan, ang ato lang is open ta sa all possibilities sa iyahang plano, and then musunod jud ta, no, sa mga ways ni Jesus kay Christian man ta.
and then gitagaan naman dito na example kung saan na ito paghigugma ang atong Dios, no? So mauna dapat natin encounter with Christ. So A is allow His grace, no? Nourishing body and soul. So mo gani na kung wala tay grasya, no? Mura tag putol ngadto sa Dios. But kung naata kanunay, no? Sa grasya sa Dios, no? Continuous mura bag fluid, no? Continuous ang ato ang nourishment, no, sa atong body and soul. So man naman yung kamot gyud ta sa mga sakramento na atong nadawat atong puy-an kini sa tumang pagtahod og tumang kanabang gugma, no, na atong gihatag adto sa Dios. Isipasalamat nato sa tanan na mga sakramento na atong na-receive. And then L is live like a saint, living holy, loving lives. So, lisod-lisod na siya na, kana ba, na magpuyo ta nga like saints, no? Kay, dili ba ta mga, na imperfect ba good. So, we are called to live like a saint kuno, no? Living holy, loving lives. So, muna, isa ka challenge kaganihan, no, ni hatag ni Father Saldi na we have to live full of love, and then mag-ano ta po ng forgiveness, kay mo man na, tawag man na sa to sa Ginoo isip mga Christian, mga binyagan. So, isa po na, no, nga, makatabang nato, no, to live holy, no, loving life. So, hinaot ko na, ato po na siyang mapuyan, although, challenging no word, kay isod biya magpakabanan, pero kung nakasagrasya sa Dios na imo surrender imuhang self ngadto sa Dios, so murag matagan ka grasya na makakuan naman na makago lang ka sa flow, no, living each time of your life na kanabang holy, ana hinahinay lang good. So dili ang good nato pod na siya i-abrupt kay wala man joy magic, no, sa tuang pagpuyo isip mga Kristiyano. So hinahinay na, it is a process, and then openness, no, and then humble hearts na inana ang tawag sa tuang, no, live like a saint. Siguro dili pareha sa uban ng mga santos nato ang nahibalaan, but in our little way pwede na nato siya mabuhat. And then E, extend mercy, no, sharing compassion with others. So kini depende sa tawag sa panahon, no, kano sa nato na siya i-express. I-maintain lang din nato na compassionate heart ang ato ang ginapairal, no? Mo bitaw na kung natay madungog na mga issues or mga feedbacks na mga backstab, mga bashers, so dili po ta magtubang sa ilahang level, no? Atos lang tan-awon nga luoy pud ni sila na nasin ng mga klase na tao ba, no? Kaya siguro nag-struggle po ni sila sa ilahang kaugalingon. Muna nga i-project na sa uban, sa kana bang makita nila nga wala nila na-achieve, mura ba kuan sila ba silang sarili, no? Na sila projection sa ilahang mga frustration. So muna dili man nila makuha, so muna mag-backstab na lang gud sila, no, magbash or maghatag na lang sa dili maayo, no, na mga istorya ngadto sa uban. So ako very keen ko sa mga inaana na mga klase ng mga tao. Masabtan man pud nako sila, pero cautious ko, no, cautious ko pag ma-meet na ko ni na mga tao. Kay possible good, no, sa karon lahi ang iyang gisure, lahi ang iyang gichismis mo. Pag ikaw na pod wala dia siyang atubangan, ikaw na pod ang pulutan sa istorya. So very kuan na siya, no, possible jud kay na siya og makita gyud na nimo sa batasan sa tao. Og lisod biya pod na, no, na mukugota sa mga inaana kay madaghan jud atong mga kaaway kay sa panahon sa confrontation dili na mo amin ikaw na ang malian na og ikaw na gyud ang kuan na mahulog na more evil ba na sila na ang victim. So lisod na siya dalhon. So na ako yung mga cautious sa mga inaana na klase na tao. Maobserbahan ganin ako na oops, something is wrong. So muna, D is declare the goodness, proclaiming Jesus to the world. So i-declare din nato ang kamaayo.
i-proclaim na to si Jesus. I-proclaim na to ang Ginoo, ang kaayo sa Ginoo, ang iyang pagkaginoo. No, ato yun na larandakas dito sa uban kung asa man tadapit no ato jud nang ipoklamar evangelize jud nato na sa dili ang atong sarili atong dagdon na kitay maayo no wala gyud ta kung wala ang Ginoo so dapat siya gyud ang bida kanunay sa atong kinabuhi so muna no sa kuang sarili dili jud ko mag kuan nga because inani akong ability or daghan kong mga pwede na ko mahimo dili jud ko mo pataka-taka no o kana bang panghambog kay wala man jud ko ipakamanghambog dapat ang Ginoo jud mo increase akong self mo decrease dapat siya ang makita kanako dili ako ang makita sa tanan kundi ang Dios lalong-lalo na pag mo adto sa mga eskwelahan so sa mga katekista hinaot na makita nila no atong mga estudyante makita nila si Jesus sa atoa na pinagi sa itong buhat, sa itong pulong, sa mga actions nato o sa mga kaubanan po nato na mga katikista, hinaot po sa itong mga kaubanan na makita po nila, no? Ang atong pagpuyo isip mga Christians, pamatasan na to, ang atong mga sinultian, kana bang Christ-like ba? No? Kaya kita may nagproklamar sa kaayuhan, dili unta ta kanang motivate, no? Sa unsay atong gisulti, dapat you have to walk that talk. So, kung unsang imuhang gi-proklamar, unsang imuhang gi-evangelize, imong gitudlo, puy ina, no? Ikaw ang una-una mo puyo anang imong mga gipang istorya ng mga kaayuhan ngadto sa uban, lalo sa mga kabataan na hinaot ko na unsa makita nila sa imuha no mga Christ-like attitude or behavior no so inana lisod magpuyo isip mga maayong katekista kay ngano puy-an nimo ang imuhang istorya puy-an nimo ang imuhang giproklama so usay magbate lang ato ang self ug ang kana bitang panudlo sa Ginoo pero kung i-give in nimo ang Dios sa imuhang sarili i-give in jud nimo ang tanan-tanan ngadto ikaw na bahala Lord so tagaan kanya grasya nga magiging dali lang na siya no so mo na nga dili dita mo close no sa tanang higayon sa tong self para mo pasok jud ang Holy Spirit ang grasya sa Dios so mo utong acronym na HEALED no H is humble hearts, E encounter with Christ, A allow His grace, L live like a saint, and E extend mercy, and D declare the good news no to others. So this is our path of holiness no sa akong nabasa diri. So ako lang po din gi-share unsa akong nabasa, unsa po ako mga experiences, unsa po nang ako ang mga maisulti no. This is my sharing time. So thank you sa pagpaminaw hinaot ko nga natay makuha bisag gamay lang gyud no. Ato lang i-apply sa ato ang kaugalingon lalong-lalo na kita magserbisyo sa Ginoo so jud lalim kay kita gyud ang una-una mo puyo sa ato ang mga gipang storya na atong mga gipang programa ang atong mga gi-evangelize kita ang unang-una mo puyo ana so man mag-careful ta sa atong mga ways atong mga words ang atong mga pamatasan kung na kay mga boundaries set the boundaries and then be observant no kana jud kanang mag-observe ta sa palibot nato mag-observe ta sa tong sarili no mag-observe ta sa tong mga action so para naatay mga gauge no sa tanan-tanan natay gauge unsaon nato pagdala ang ato ang kaugalingon isip mga Kristiyano og isip ako katekista so dako po kay challenge ako to live like Christ to live like saints o na ba so lisod na siya po yan but pag naangras siya sa Dios, dali na lang kaya na. So, kana lang. Sa pagkakaroon, bye-bye for now and thank you for listening. God bless.